Hello everyone, I'm Emily, a proud home-based baker from Samar, Philippines. So sa video na to, gusto kong ipakita sa inyo paano ko ginawa ang money cake. Itong money cake pala na to is order ni Ma'am Lynn from Candaracol for her mom's 80th birthday. So ang first na ginawa ko dito, syempre ginather ko muna lahat ng bills na kailangan. Kasi si Ma'am nag-request siya na gusto niya ang bills is 50s, 100s, 500s. And I also included yung 1K kasi wala na akong masyadong mahanap na matinong bills dito. So, ayun na nga. Siyempre, na-arrange muna natin siya kasi gusto ni ma'am na yung hihilahin na unang mahihila is 50s going to the highest amount. Tapos yun, in-arrange natin very well yung pera. Siyempre, para safe siya sa paghila, hindi pa matatanggal or hindi magkakaroon ng problema. So, bali yung hilahin dito from 50s going to 1K. So, ayun na nga. Ang ginawa muna natin dito para mailagay natin yung pera sa cake. So, nagtanggal tayo ng cake sa yung pinaka-middle ng cake. Tinanggalan natin yan siya para magkaroon ng space para sa pera. So, medyo malaki yung tinanggal natin ditong part ng cake. Pero yung pinaka-top ng cake na yan, hindi kailangan buo yan siya kasi yun yung ipapang-cover natin doon sa pera pag once na nailagay na doon sa loob ng cake. Actually, medyo matrabaho yung paggawa ng money cake. Pero, nakaka-enjoy siya gawin. Bali, yung dedication topper na happy birthday, yun yung i-connect natin doon sa pera na hihilahin. So, bali, inassemble ko na yan siya, inayos ko na siya before ko yan siya ilagay. So, yun, nalagay naman natin ng maayos yung pera dun sa loob ng cake. Siyempre, trinay muna natin siya kung mahila ba siya ng smoothly. Kailangan kasi smoothly na yan mahila na hindi magkakaroon ng problema. Yung size pala nung cake na to is 7 by 5 moist chocolate base cake. Bali yung cake na to is a floral cake with ombre design dun sa baba. So bali dito na pinatungan na natin, kinover na natin yung yung pera. So nagpatong na rin tayo ng icing dito. Kailangan siyang patungan yung mga uncovered areas dun sa cake kasi kailangan siya fully white talaga. So bali after natin to mapatungan ng white icing, chinel muna natin siya for like 20 minutes para medyo tumigas yung icing. And then after chilling, tinanggal muna ulit sa chiller. Then pinatungan ulit ng white para as in fully na white na talaga siya before ilagay yung ibang design ng cake. So bali dito napakinis na natin siya. And then chinel ulit natin siya for like 15 minutes like that. And then after nyan, ayun na nga, nagawa na tayo ng pink na design dun sa baba. Wavy siya. So, in-scrape mo lang muna natin siya para makuha natin yung design na gusto natin. And then, dun sa pinakababa, naglagay tayo ng dark pink siya. So, ayun. So, bali siya, ombre design yung ginawa natin dito sa cake. So, then, ayun na nga, after natin magawa yung ombre design sa cake, bali, pinatungan na natin yung bawat color layered ng cake ng gold luster dust. So, yung pinakauna natin pinatungan yung white layered ng cake. And then, sumunod dyan yung light pink. And then, yung pinaka-last is yung dark pink. So, bali, after natin mag-apply ng gold luster dust, ang sinunod naman natin gawin is yung nilagay na natin yung mga artificial flower doon sa cake. So, ayun na, naging outcome ng cake. Sobrang ganda niya, as in. Sobrang ganda nito sa personal. Ayan, hindi na naman ako makikitover doon sa cake na gawa ko. So, thank you so much, Ma'am Lynn, for the repeat order. Bali, pangatlong order niya na to ng cake sa akin. So, maraming salamat po talaga sa suporta and for always choosing Amy's Sweet Food. And guys, and everyone, maraming salamat po sa panonood nyo ng video ko. Please like and share and support Amy's Sweet Food. Maraming salamat po.